Once again, aton pakpakan. Aton ginamatan ng Diyos sa aton mga utod sa tamiaw. Palapakan naton ang Diyos. Hallelujah. Sabi na nga aton mga ari. Palapakan naton ang puwit ng Diyos. Holy Eucharist in every first Sunday of praise God. Salamat kay Ari. Kadayon din pag-umang sining kabuntagon aton salamatan ng Dios tungod kay put na ta sa ulan na sa Hunyo. Praise God. Sa gihapon ang Dios nag-preserve sa ato. Okay? Then Brother Sak, good morning. Then, aton man gipasalamatan ng Dios sa mga testimonies, labi na sa kabuhi ni Brother John Ray, dayon sa iban pa naton nga utod nga ang Dios naghatag o extension sa kabuhi. Walay rason nga dili naton pasalamatan. Kag sa sini nga kabuntagon, before ta magapartik sa kinakanami, kung puno naton ang aton karon kasing-kasing pulong sa Diyos. Kay siyado ka, sukwahi kayo, mapartik lang ta sa Holy Eucharist, uway ta nakabati sa Ginoo. Na ang mga butang kadili maayo sa kabuhi sa Kristohano. Labi na sa sini nga gitaw. Magabarog tatanan kagdayon, magapangamuyo ta sa Ginoo. Kung abay ang tanan sa pagpo sa ilaulo kaday palapitas. Diyos nga makagagahom, nagapaubos kami sa among kaugalingon. Lord, ikaw lamang ang Diyos nga amon saligan. Bisan pa man amon salamatan ikaw sa unang adlaw sa bulan sa Hunyo, unang Domingo sa amon pagsimba. Salamat sa akon mga kauturan, sa miaw, sa mohon, ibin o Lord, sa amon mga bisita. Salamat Ginoo, kami imo gipundok sa sitio. Dayaon ikaw, himaya kag dungog kani Nisos. Kitang tanan magaingon. Magalingkod ta tanan kadayon aton kantaon ang 1 Corinthians in chapter 11 verses 23 going sa verse 29 is talking about a divine sacrament. Tungod kay aton karon Holy Eucharist, aton tutukan pagtuo, pagpartik. Kabay pa, there is no such thing as disturbances sa aton palibot. Dayon, kita pod nga ari sa sini nga kabuntagon, let us focus our hearts and mind sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. I-intune naton ang aton mga dalunggan sa pagpaminaw sa pulong. 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 29 says in New King James versions, "For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." Verse 25, "In the same manner, he also took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes." Verse 27, "Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and the blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and
drink of the cup. For he who eats and drinks in unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. Si Buano, sa naunang Korinto 11, sugod sa 23. Kay nadawat ko, ikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akon gitudlo kaninyo, nga ang Ginoong Hesus sa gabi siya gibudhian mikuha sa pan. Unya, nagpasalamat sa Dios o gipikas-pikas niya ang pan og miingon, mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha niya ang kupa og miingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan akong dugo. Matag inom ninyo niini buhata sa paghandom kanako. Kay sa matagkaon ninyo niining pan og sa matag-inom ninyo niining kupa, isangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Usa ang mukaon sa pan sa Ginoo og muinom sa iyang kupa sa paagi nga dili takos nakasala batok sa lawas og sa dugo sa Ginoo. Usa kinahanglan nga ang matag usa magsusi siyang kaugalingon ug unya mukaon sa pan ug muinom gikan sa kupa. Kay kung dili niya ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, inigkaon niya sa pan o inig-inom niya gikan sa kupa, siya ang nagpahamtang og silot sa iyang kaugalingon. Mao kini ang mensahe nga gikan sa Dios. Pakpakan naton ang Ginoo. Before we partake a Holy Eucharist, or what we call as a divine sacraments nga gistate sa sini nga kabuntagon. Diri naton makita nga ang praises nga gigamit ni Paul diri sa verse 23, ingon pa niya sa New King James Versions, for I received it from the Lord. Amen. Ini nga gitawag gihimo naton hindi ni kay pinataka. Because according pa sa notes naton, the sacraments, or what we call as Holy Eucharist, is not originated from the church. It is not originated from a religious founders, which is from the press, pastors, or any kind ng mga leaders nga aton gihisgutan. The sacraments, it is not originated from the apostles and even sa aton nga traditions. Because these teachings of sacraments, it is originated directly from the Lord Jesus Christ. Ang hambal dire ni Apostol Pablo, kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akon man gitudlo sa inyo. Amen. So diri naton makita, the celebrations of sacraments, it is not originated from the church, nor from the religious leaders, apostles, or came from our traditions. Meaning, kung lantaw naton ang praises ni Paul, yes, this sacraments, it is originated directly from the Lord Jesus Christ, and this is called a divine revelational knowledge or a direct communications from the Lord. Amen. Abi mo lang, kamo nga mga kaigsuunan nakon, careful kamo, labi na sa mga preacher nga inyo mabatian nga magsigig sulti, ang Dios nagpadayag kanako. Ang Dios nagpasulti kanako sa sini nga mensahe. Daghan ang mga nangadaot nga mga kaigsuuna naton tungod sa mga propesiya nga wala nagkasinanto. Labi na during the time ang propesiya ni Cindy Jacob
sa pinakalabaw nga leader nga gikilala naton. Nga ang propesya, you are the one in next president of the Philippines. Careful ka sa sini nga mga propesya. Nga ang hambal sa Jeremiah Kapitulo 14, 14 pakadto sa 15, this is what a prophet Jeremiah said. Apan mitubag ang Ginoo na makak ang mga propeta. Wala ako magsugo o magsulti kanila. Ang ilang gisulti kanimo nga mga panan-awon dili gikan kanako. Mga minaumao nga panagna ug bunga lamang sa ilang hunahuna. Kinahanglan ang kabuhi sa Kristohanon ma-discern niya kag kinahanglan careful siya sa mga butang nga gisulti labaw sa tanan sa mga leaders pakadto sa iya. During the time sa Word for the Word, may kauban kami nga matag istorya gyud namon ang iya dayon pirmi ngabil moingon, the Lord told me, the Lord told me. Walay istorya nga hindi niya ilambigit ang sayings, the Lord told me, the Lord told me. Abi mo lang katapusan, nakakommit siya og adultery. You must be careful. Even si Paul mismo, iya gihambalan si Timoteo dito sa 1 Timothy in chapter 4 sa verse 16 kon lantaw naton. Ingon pa dito sa verse 16 sa chapter 4 in 1 Timothy. Ingon pa dito ni Paul sa kang Timoteo. Pantay ang imong kaugalingon, ingon man ang imong pagpanudlo. Puhata kini kanunay kay niining paagiha, maluwas mo ang imong kaugalingon og ang mga namati sa imo. So si Apostol Pablo, syado siya kagitawag careful nga waay siya gasulti sa iya lang or something hinimo lang niya or gikan lang sa iyang emosyon o gikan sa iya personal nga speculations. Ang gisulti ni Pablo gikan mismo sa Dios. This is what a direct revelations from the Lord. Kag amo kining gistit dire sa sining nga passage. Labi na ang aton nga gitawag kabuhi, kung dili ka founded sa Word of God, dali ka madala sa mga gitawag, mga lansis nga mga pinulungan nga makadanis sa imo kung ang kabuhi nimo hindi ka gitawag stable diha sa pag-alagad. So we must be careful, brothers and sisters. Why? Si Pablo, kung lang taon na ton, ang gisulti niya tukma pod sa gisulti ni Kristo Jesus. Kaya nga, kining nga tao, naka-build up siya og strong nga relationship diha sa Dios. So natural, ang gitudlo niya sa Corinthian Church, amen? Kag hindi lang sa mga taga-Korinto nga simbahan, ang gitudlo niya hangtod pa karon sa aton. Anong gihambal dito sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23? Siling pa dito kung mobalik ta sa Cebuano naton nga gitawag nga teksto, ang pulong sa Dios nagaingon sa verse 23 sa Cebuano, kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akon gitudlo kaninyo. So right now, ari na ta sa mga gitudlo ni Kristo Jesus pinaagi kang Apostol Pablo. Pakpakan na to ng Diyos. So nagpasabot, ini nga sakramento, it is not originated from a religious leaders, apostles, or not originated from the church, but these teachings of sacraments, it is originated from Jesus Christ. Kag mao kini ang gistate ni Paul pakadto sa aton. According pa sa notes naton, kung lantaw naton, it is therefore these sacraments is not came from a human authority, but came from a divine authority, and it is holy in nature and must be observed. Amen?
and must be observed into a proper manner, prescribed by the Lord Jesus Christ Himself. Kita karon nga naminaw, kinahanglan let us arrange into a proper manner kaglabaw sa tanan sa imong kaugalingon. Kay base kon natulog ka diha, pag communion dayon, ni kare ka lang dayon, pero natulog ka. Kuha ninyo? Base pod ang uban diya, wala na minaw, nagsige lang suroy-suroy, nagsigig pangablet, pagpartik na ton, ni partik ka lang dayon, nga ang imo kasing-kasing basiyo sa tanan. So let us partake these sacraments into a proper manner. According pa sa sini nga pagtuon, observing the Lord's Supper, it is an important ordinance. Kay nga man, bilin kini ni Kristo Jesus, but it is also a dangerous unless it observed into a worthy manner. Amen. So kinahanglan sa sini nga kabuntagon aton pukawon ang aton hunahuna nga mangin presente sa sini nga kabuntagon. Pipiangi mo katapad pagbangon na brad. Amen. Ang verse 27 sa New King James Versions, therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and the blood of the Lord. Ang Cebuano gaina naghambal, this phrases as the word unworthy ways. Dito sa gitawag sa Cebuano, kulang taon na ton ang verse 27, busa ang mukaon sa pan sa Ginoo og muinom gikan sa iyang kupa sa paagi nga dili takos. It is what we call unworthy manner. Ang praises nga unworthy way or unworthy manner, meaning sa root word niya gitawag kinig attach, weight, and value. Meaning, kulang taon na ton kini nga praises. To those who take the bread and the cup without giving a high value, why ni mo gihatagan og importansya sa kabuhi. Amen ba? Why ni mo gihatagan og kabug-aton. Amen. It will sins against the body and the blood of the Lord Jesus Christ. Sa pagpartik naton kag pagbalik sa imo lingkuranan, kinahanglan imo pamalandungan ang gihimo sang Dios. Amen. Si John Ray gaina pagbarog niya, wala pa siya kasulti pero naghilak na siya. Nga nakahilak siya, it is because puno ang iyang kasing-kasing sa kaayo sa Diyos. Amen. Because once that your heart filled with a goodness of God, hindi kalikayan nga dili ka kahilak. Amen. Sa pagkuha naton karon kag pagbalik sa aton lingkuranan, aton pafunksyonon ang aton hunahuna kag ang aton balatyagon upod sa gitawag senses naton sa espiritual nga kun ang Dios hindi maayo sa imo kabuhi. You must fill your heart totally in the goodness of God. Puna ang imong kasing-kasing sa kaayo sang Dios. Puna. Kung wala ka pa iluwas sa Diyos, kung wala ang Diyos nagpakamatay sa imo,
Because the highest blessings that we receive from the Lord, it is not material blessings. The highest blessings that we receive from the Lord is the redemption, is a free gift of a redemptions nga nadawat na to. Amo na nga hatagan na to ni kabug-aton, kay nga man, grabe kabug-at ang sala nga gipas-an ni Kristo Jesus. Grabe kabug-at ang sala nga iya gindala dito ibabaw sa krus. So brothers and sisters, once that you partake this Holy Eucharist, yes, nalambigit kini sa kamatayon ni Kristo Jesus. Hindi kay sa sayon nga paagi, nalambigit kini sa mga pag-antos kag sakripisyo ni Jesus para sa imo kaluwasan. Pakpakan na to ng Ginoo. Amo na nga ang notes na ton, ingon pa diri, without giving a serious thought to the significance of these two elements. Amen? Kung hindi nimo ni seryosohon, hindi nimo hatagan kabug-aton kag balyo sa imo kabuhi. Ang verse 27 says, this is what against the body and the blood of Jesus Christ. Let us partake the Lord's Supper into a serious way. Ang 1 Corinthians chapter 11 verse 27 to 29 sa Message versions, anyone who eats the bread or drinks the cup of the masters irreverently, inang walay pagrespeto. Amen. Ang una, ang mga igsuon naton dito ibabaw sa kutkot, which is sa Mabini part sa Cadiz. Kapartik sila without a serious thought or may pagrespeto sa Dios. Samtang gakuha sila sa pan o sa kupa, nagkinataw-anay sila kay nga ang iban kuno damo ang iya gamay. Ang tapad niya dako ang iya gamay, tungod kay sadto nga part sa bukid, walay pareha sa gipartik naton natural ang ila dito, kundi tinapay, biskwit. So nagkinatawanay sila kay ang gilantaw nila, gi-compared nila ang sa tupad, ang sa tapad niya, dako gikunong gikuha kay para mabusog siya. Amo ni ang mga butang nga usahay nahimo naton, it is because wala naghatag insaktong instructions ang leaders nga ara sa tunga naton. Brothers and sisters, let us respect sa Diyos. Amen. Hindi ni siya katawanan kag dili kini dago-dago nga butang. Anyone who eats the bread or drinks the cup of the masters irreverently is like part of a crowd that jeered and spit on him at his death. Meaning, inang mga tao nga nagmakang Kristo Jesus panahon nga dito sa ibabaw sa krus. Kay si Kristo Jesus kung lang tao na ton ang kabuhi niya, hindi lang kay gisumbag siya, hindi lang kay gitamparo siya, hindi lang kay gibunalan siya, ang tanan nga kastigo na hiaguman niya, kaglabaw sa tanan, ang pinakasakit nga naglambot kang Kristo Jesus, ang mak sa iya. Inang yaga-yaga, nga grabe nga pag-insulto sa iya. Sa kabuhi na ton, ang pinakasakit sa aton kasing-kasing, hindi kay inang tamparuson ka, kundi ang pinakasakit, inang makabati kag istorya nga hindi maayo. Kay kung may samad ka maayo, pero ang istorya, mas lisod ang samad sa kasing-kasing kay ang samad sa panit. Kag ang Biblia naghambal, hindi lang kay nakasinati si Kristo Jesus sa mga mak, pagyaga-yaga, or something, insulto, labaw sa tanan. If you read in the four gospel from the book of Matthew, gadto sa gitawag sa libro sa John, imo mabasa nga si Kristo Jesus, ginaluwadan siya sa mga soldado. Kagabi nyo lang, diin siya ginaluwadan, diri mismo sa naong niya. Amen. As this symbol nga ang ila paglantaw, shadow kagitawag ubos sa ilang pananawan. May lang kung ang soldado nakapanutbras.
yaga-yaga, smacking, kagdayon mga pagluwa sa iyang mga naong. Ingon pa diri, it is part of the crowd that jeered and spit on him at his death. Is that the kind of remembrance you want to be part of? Verse 28, siling dahin diri, examine your motives, test your heart, come to this meal in holy awe. Verse 29, if you give no thought, ingon pa diri, or worse, don't care about the broken body of the masters. When you eat and drink, you're running the race of serious consequences. Meaning, sa aton pagpartik karon, you must present your mind. Pakpakan na ito ng Ginoo. Kagdayon, siling padre sa aton nga notes. The praises unworthy way, amen, appears to be the meaning of our bad attitudes concerning to God, our neighbors, and fellow believers. Amo na nga, you must examine. Base dito sa inyong balay, antes ka mo naglambot diri, imo anay gilaparo ang imong bana. Dayon, nag-communion ka. Just remember, base may mga silingan nga gaina nagsuay kamo kay wala mauli ang pinggan nga giwam. You must careful that, brothers and sisters. Because this word unworthy way appears to be the meaning of our bad attitudes toward God. Ang hindi maayo naton nga mga kinaiya kag pamatasan, amo ni kung kaisa ang nangin babag naton, bisan pa man sa pagpartik naton sa sini nga kabuntagon, either ang imo nga gitawag igsuon giinsulto nimo, nasakitan siya. Yes, of course, brothers and sisters, these sacraments, this is what an opportunity para sa kabuhi naton. Amen. Ini pinakadako ning opportunity sa kabuhi naton. Why? It is because kita mismo makapamalandong ta, makabalik ta sa aton nga gitawag Dios nga gialagaran. Because kita mismo masayop ta sa panulti naton, masayop ta sa aton action, masayop ta sa aton uno na usahay. Wala ta kahibalo nga may mga tao nga nahiubos sa aton usahay mga istorya. Why ka intention pero may nahiubos na. You know, brothers and sisters, you must examine yourselves right now before we partake the Holy Eucharist. Amen. Kaya ang importante diri ang relasyon naton sa matag usa. Ang importante diri ang relasyon naton sa Dios, ang importante diri ang relasyon naton sa palibot naton. Yes, I really appreciate sa igsuon naton nga nagtestimony. Iya gitestimony ang mga kahiubos niya during the time sa dito pa sa Kabangbang. Pero nakita nakon ang amat-amat nga pag-transform sa Ginoo sa iya. Sabi mo lang, ang pinakangilngig sa tanan. Amo bitaw na nga permi ginako ni ginahambal sa inyo. Hindi gi kamo magbutang hatred sa kasing-kasing. Hindi gyud kamo magupot og hatred pagdumot sa inyo kasing-kasing. Ihatag na sa Dios. Kaya kung may hatred kamo sa inyong kasing-kasing, number one na nga hindrance nga ang Ginoo hindi magtalupangod sa imo. Anong hambal ni David? If I regard iniquity in my heart, then the Lord will not hear me. Kung may mga pagdumot sa imo kasing-kasing, ihatag sa Diyos. Di nga ang imo tapat. Base kon gabukal ang imong dugo sa iya. Gaibwal ang imong dugo sa iya kung makita nimo siya. Dugisubhan sa kalayo. But right now, brothers and sisters, this is what an opportunity nga makapamalandong ta. Amen. Sa una, sa way patan na Kristohanon, kung magparte ka sa Holy Eucharist, kunuhay sulti nila, kung dugay kuno malinis, makasasala ka.
Ako, naguna-una ko, unsa man di ay ni sa una pagpartik, supsupon. Kay ang hambal sa Bible, kahaon man yun. Amen? Kaunon man ni. Hindi man ni kay supsupon, kaunon ni siya. Amen? Anong hambal ni Christ? Eat. Amen? Kuha, ug kan-an ninyo. Amo ng mga butang na bagay na ton sabton karon. Kadayon siling padre, kulang tao na ton, the value of the partakers depend on the conditions of the heart of those who participate or those who partake the Lord's Supper, because God always work graciously. Meaning, sa sining adlaw, still ang grasya sa Dios nagalihok. Amen. Nga man, kung walay Dios labaw sa tanan, kung walay simba, kung wala ka diri, hindi ka makahinuklob sa imong mga kakulangan sa Ginoo. Amen. I really appreciate the Lord Jesus Christ sa kabuhi ni John Ray, kay nga aman, yes, of course, lantawa lang ang nahitabo sa iya, na-appreciate niya ang Ginoo. Amen ba? So sa tagsa kahitabo sa kabuhi naton, the grace of Jesus Christ is always at work. Labaw sa tanan sa sining nga simbahan. Kaya kung adto ka mo sa inyong balay, hindi ka pamalandong. Ang imo pamalandungan, ang inyo lata nga way bugas. Ang inyo dito mapamalandungan, karon sa udto walay sudan. O, karon pagkapanihapon, walay lutuon. Pero kung ari ka sa simbahan, ang imo mapamalandungan, ang imo relasyon. Amen? Kag ang nakaayo karon, ngaman ang Dios nag-provide sa aton panginahanglan. Because God always work graciously. Kag ingon pa diri niya kulang taon na ton, these sacraments is a time for members to rededicate themselves in the Lord, and it is also a time to be sure that they are a right relationship. Meaning, makapamalandong ka yun. Makahuna-huna ka nga una, nagluya ka na sa pag-alagad. Makahuna-huna ka nga daw, di ka na ganahan mag-prayer meeting. Makahuna-huna ka nga ang imo pagsimba daw, ritual na lang. Makahuna-huna ka nga daw para sa imo, daw wala na'y kabuhi ang pagsimba. Nagkari ka na lang kay para makita ka ni pastor. Pero deep inside, wala na'y kalayo sa sulod sa kasing-kasing. Amen. But brothers and sisters, this time, you must contemplate the goodness of God. Pakpakan na to ng Ginoo. Kadayon, ingon pa diri niya, kulang taon na to, because if we receive with an unpreferred heart, an unrepentant heart, fail to examine oneself, it is a sin against the body and the blood of the Lord Jesus Christ. Meaning, ikaw lang kag ang Dios ang nakahibalo sini. Amen. Ikaw lang ang Dios, ikaw kag ang Dios ang nakahibalo sini. Una nga importante ang paghibalo sa aton kaugalingon. Amen. And then, ikadua, to partake the Holy Eucharist must be built in from the foundations of understanding. Kahibalo ang gikinahanglan. Ang panabot ang gikinahanglan. Like sa ilang taon na ton ang verse 29. Kaya kung dili niya ilhon ang kahulugan, kitang tanan mo ingon kahulugan, which is the meaning of the body and the blood of Jesus Christ. Kahulugan. Yes, these sacraments must be built on the foundations of understanding. Kinahanglan nakasabot ka sa imong gihimo karon. Labi na sa mga batan-on. Amen. Kinsay nakasabot diri ibayaw inyo kamot. Oh. Kinahanglan nakasabot ka nga nagparty ka. Kinahanglan nakasabot ka nga ari ka. Yes, must be built the foundations of understanding. We must know the significance of these two common elements. First is
kung lang taon na ton, it is speak about the unleavened broken bread. Ining tinapay na walay patubo. And then the second things, it is came from the fresh fruit of the vine. Amuning duwa ka elemento nga ginsulti ni Kristo Jesus as a symbol of His body. Siling pa niya, kini ang akon lawas. Kan-an ninyo kini, agi sa paghandom kanako. Yes, this is what is symbolic act nga ang hambal ni Kristo Jesus, masabta naton ang gihimo naton labaw sa tanan sa nagpartik. Ano ni ang unleavened bread? Lantaw naton ang 1 Corinthians sa chapter 5 verse 6 to 8. Kagbasaho naton tanan. Start. Amen. What is this unleavened bread? First, this is the symbol as total humility. Kita, bisan anong nalambot naton sa kabuhi. Amen. Anuman ang provision nga ari sa aton, blessings nga ari sa aton, just always clothed with humility. Amen. Ang kabuhi nga mapainob sa anon. This is what we call as unleavened bread. Si Kristo Jesus, Diyos siya, pero wala siya nakigtupong sama sa Diyos. Sa baylo, gisulob niya ang usa ka tawhanon nga kinaiya. Kag mipuyo siya, uban kanato. Ako nagtuo, linya ang inyo tapat. Kung Kristohanon ka, labaw sa tanan, kung matinud-anon ka, hindi gyud kalikayan nga hindi ka i-bless sa Diyos. Amen. Kita tanamingon, thank you Lord sa blessings. Hindi kalikayan nga hindi ka pakamayuhon sa Diyos. Because God has a promises to each every one of us to equip us not only in knowledge, in wisdom, and understanding, but even He equipped us with immaterial blessings. Nga, ang tanan naton kinahanglan ara sa Diyos. Pero tandaan naton, sa tagsa kapag partik naton sa Holy Eucharist, amo bito na nga ang aton gihambal, God always work graciously kay nga kung ari ka diri, makapamalandong ka. Because ang unleavened bread speak about a total humility. Nagpasabot nga ang aton kabuhi, anuman ang nalambot naton, anuman nga posisyon ang ari sa aton, still let us clothe a cloth of humility. Amen. Nga, hindi naton malambot ang isa ka butang kung wala ang Diyos. Amen ba? As I remember sa akong story, may usa ka gitawag hasindero nga matagbiyahe niya. Iya pirmi bit-bit ang gamay nga kahon. Amo to pirmi ang ginakarga niya sa four wheels niya. One time, may usa ka libor nga curious sa iya. Nangutana, ano gyud ang sulod sa kaban, which is ang sulod sa small box nga ginapasa niya. Kadayon, siling siya, gusto kagyud mahibalo kung unsa ang sulod sa sining gamay nga box. Iya gitawag. Pag-abri sa asindero, adto dito ang hindi matuhuan.
Paglantaw sa libor siling siya, nganong nagdada ka man sa trapo. Trapo man di ay ni ang imong gida. Niingon na nga sindiro, hindi ni trapo. Amo ni ang uranakon sa panahon nga ako nagkarga tapas pa. Amo ning bistin akon sa panahon ako nagkarga tapas pa. Kinadala na ko ni Pirmi, kay nga bisan diin nga meeting maglambot ko. Inikakita na kon sa baol, madumduman na kon kung diin ko halin. Amen. Gabay pa, amo ning kabuhi sang Kristohanon. Let us always remember nga kung wala ang Diyos, uay kagipakamayo. Amo na nga ang word nga unleavened, speak about it total humility. There is no such thing as arrogance sa kabuhi naton. There is no such thing as a boastful life like ang Kristo Jesus. Kagabay pa, amo ni ang aton paghibalo sa pagpartik naton sa sini nga gitawag Lord's Supper. It is an emblem nga kita mismo magpainubsanon ta para sa gitawag pa, sama sa gihimo ni Kristo Jesus as the emblem of a total humility. Amo na nga sa pagkuha nimo karon, mubalik ka sa imong lingkuranan. Kadayon paubos sa Ginoo. Anong ambal sa Dios? God always oppose the proud. God always oppose the proud, but He always gives grace the humble. Ang mata sa Dios ara sa mga mapainubsanon. Pakpakan na ito. Anong hambal sa Galatians sa chapter 6 verse 2 to 4, ingon pa diri, pag tinabangay kamo sa pagpasan sa inyong alantuson, kay niining paagiha, matuman ninyo ang sugo ni Kristo. Amo na nga kita diri, once kung may ara, igsuon naton, nga ara siya sa emerhensya nga gitawag kahimtang, gatinabangay ta, through sa small amount naton kay nga this is what a biblical pattern nga gihimo naton. Indi lang kay ang aton lang kaugalingon ang lantawon naton, because you know, brothers and sisters, the applications of Christianity ang gihambal ni Kristo Jesus dito sa Matthew chapter 25. Sa panahon nga gigutom ko, gipakaon ba ko ninyo? Sa panahon nga na-hospital ko, or something nga sa panahon nga nagkasakit ko, inyo ba ako giduaw? Sa panahon nga napriso ako, ara ba kamo? This is the applications of Christianity. Nga indi lang kay ang imo kaugalingon nga kaayuhan amo ang imo lang taon, kundili labaw sa tanan ang imo discerning sa pagtabang para sa iban. Kag amo kini ang punto nga gihambal ni Paul. Pag tinabangay kamo sa pagpasan sa inyong mga alantuson, kay niining paagiya, matuman ninyo ang sugo ni Kristo. Verse 3, kung may magunahuna nga bilidhon siya, bisan kung ang tinuod mao nga wala siya'y bili, naglimbong lamang siya sa iyang kaugalingon. Ang kapitulo, ang versikulo 4, ang tagsa-tagsa angay nga magsusi sa iyang kaugalingong binuhatan. Kung maayo kini, makapasigarbo siya sa iyang nahimo, sa walay pagtandi niini, ngadto sa nabuhat sa uban. O gani na nga kita, sa grasya kag kaluoy sa Dios, indi kay sa pagpanghambog, aton gipaning kamutan nga maikwal tatanan. Bisan sa aton monthly Thanksgiving, walay pinalabi, way naton gisiparar ang dato o ang ayuhan o ang pobre, kitang tanan alalangay ta sa mata sa Dios. Amen. Indi naton pag-itandi ang aton kaugalingon sa iban. Hindi naton paghimuon nga ang mga pobre batako naton pa ibabaw, pakadto sa ibabaw. Kundili ang ara sa ibabaw, amo ang aton birahon pakadto sa ubos, agod nga manginlibil sila, kag kitang tanan isa lang sa mata sa Dios. Pakpakan ito ng Diyos. Kag amoning hambal diri ni Paul. It is a total humility. Then, ikadua, the first fruit of the vine. Ngod kay ang aton oras. This first fruit of the vine speak about a precious blood of Jesus Christ. Without Adamic blood contaminations. Paliko na kon. The blood of Jesus is divine.
langit nun nga dugo. Kay nga man, sa nagmabdos si Maria lalang sa Espiritu Santo. Kag amo ni karon ang prophetic nga verse, even si Dick's Bible, like sa surrogate parents. Kakuang kamo sang surrogate parents. Amen? Sino may idea sa inyo sa surrogate parents? Let's say, for example lang, imo makita, si Angging, gusto siya magpamabdos, pero hindi ila similya sa mga gitawag, similya, abi sa gitawag sa mga negro, ibutang na sa iyatiyan. Amo na mga surrogate parents. Kada yung pagkatao, kwaon kang Angging, bayaran siya. Uso na nakaroon. Amen. Uso na nakaroon. Lingiyain nyo tapad, pasalamat ka mo kay wala ka mo surrogate parents. Amen. Uso na na. So, ining natabo sa kang Mary, this is also a considered nga amo ning gibasihan sa mga scientists as sa pagkakaroon sa modern nga invention. Kaya nga, ang Bible manggod, kung lantaw na ton ang Bible, grabe ang Bible. Wala pa ang mga modern inventions, ang Bible ara na. Let's say, ang nakita ni John D. Bilab sa Revelation, nakita niya ang bituon, ibabaw sa langit, kag dayon pagtupa sa yuta, nangamatay ang almost 1/3 ka populations. Inang bituon nga nakita ni John D. Bilab, that is what in a nuclear weapon. Sa ito nga time, why magud exact nga name, amo nang ginhatag niya nga ngalan is bituon, but actually that is atomic bomb, and that is what in a nuclear weapon. Nga ang Bible nagsulti, ini katupa sa yuta, mga matay ang halos 1/3 sa mga tao. So, balik ta, si Kristo Jesus, ang iyang dugo gitawag as precious because hindi to nga similya halin kang Jose, halin pod kang Maria. Ang iya dugo, why is it precious? Because that is divine. Baliko na kon, may mga preacher nga ako nabatian nga ang blood type ni Kristo Jesus sa dugo is type amuni, type amuno. No, it is not biblical because the blood of Jesus Christ waay ninigalin sa human race. Hindi to human race nga blood. Gibutang lang to sa fallopian tube dito sa kang Maria. Ang giandam, ang lawas, ang dugo is divine. Amo gani nga pagkatao ni Kristo Jesus, they're what considered as a dual nature, both the human and the divine. As being human, ang lawas niya, yes, dito gihurma sa gitawag sa tiyan ni Mary, pero ang iya nga dugo, langit nun nga dugo. Amo to ang term as precious blood. Waay kwarta, bulawan nga mabayaran. Labaw ang dugo ni Kristo Jesus because that is precious blood. Karon, amo ni, this first fruit of the vine speak about a precious blood of Jesus Christ without Adamic blood. Karon, kung ang gibutang kang Mary halin sa linya ni Adam, hindi na perfect ang sacrifice. Amen. Lingab lang nyo tapad, mga kaliwat na ni Adan. Kaliwat na ni Adan. Amen? That is the descendants of Adam and Abe. Amo gani na nga kita, nga matiguang ka na, nga damo ka na batyagon, may diabetes ka na, may high blood ka na, or something, may uric ka na, tanan nga sakit, ara na si mo. Kaya nga, ini nga blood is came from Adamic blood. Amen? Came from Adamic blood. Bisanano pa naton katipig sa aton lawas because this body is subject to decay. Amen? So, it is almost nothing at all. Amo na nga si Kristo Jesus, ang gibayad niya nga dugo is precious. Meaning that is perfect. Pakpakan na to ng Ginoo. Amo na nga, igsuon ko, inig pangalagad nimo sa Dios. Labi na ko ng imo kabuhi, ara ka na sa pagkamatinud-anon sa pag-alagad. Ang Espiritu Santo anaan na nagpuyo kanimo. Nang tawa lang. Sino diri sa inyo nga bisan may gibatyag ang lawas pero sa gihapon gi-preserve sa Dios. Why?
Because may another nga gitawag beings nga nagsulod sa lawas nimo is the beings from the Holy Spirit. Amen. Meaning, yes, why perfecto sa aton sa health, may batyagon ta. Oh, lingab lang yung tapad. Gayo lang lawas sina, pero may gibatyag mo na. Oh, labi na sa tanan, lang tawab lang yung tapad. Maayo lang naong sina, pero masakito nang unahuna sina. Masakiton. Sa pagdawat naton kang Kristo Jesus, naton personal kag bugtong nga maluluwas, may usa ka beings nga nag-insert sa kabuhi naton, kag ini nga beings, it is came from the divine. Amen? Halin kini sa langit nun. Kag ining langit nun nga nagsulod sa aton pakadto sa kasing-kasing naton, amo ni ang naghatag preservation sa aton. I-preserve ka sa Ginoo. Nantawa lang. Ang akong mga utod, bisan dire, first time sa pagsulod nila, lantaw ninyo si Brad Maing, na ari na di sa simbahan, di ba naghubin? Na nadugang ang in love ni Sister Bibi? Amen? Pakpakan na to ng Ginoo. Hallelujah. So brothers and sisters, magabarog tatanan diya sa tiilan sa Ginoo. Amen. Jesus' sacrifice, it was almost perfect. Muna nga kulang taon na ton, can-able siya sa pag-ayo, pag-sustain, kaya nga, ang tanan nga Adamic blood, kitabunan sa precious nga dugo ni Kristo Jesus. Amen. Kitabunan. At lang testimony gaina ni Giselle. Yes, milagro gyud sa Dios. Nga nanganak siya nga wala nay animo. Kuyaw ang babae nga manganak kun malipong na siya. Maunong sila nga duwa. Kay sulti pa niya, sang gisakitan siya tiyan, gisakitan po si Liubat. So, amo ning istorya sa una nila, amon dito silingan mo, ingon gani ang asawa, do, kasakit sa kunulo, imo to, kasakit po sa kunulo. Moingon ang asawa, do, pahilot ko, mingon siya, pahilot po ko. Alimang ka sa karatol, ipanulo dito ang mga butin, mga rice cooker. Oh, ingana, may gani kay way nagdabok dito sa Yuban. Misilingan kami sa una nga iyang asawa dugay na angkan. Paltira kay sa una natural man lang gyud nga tabang. Siling ang paltira, ang ining imo asawa hilab na ning tiyan. Pakanon ta lang og itlog, bisan duha lang, at least may sulod iyatiyan. Nagluto ang bana, pag ingon sa paltira, pakana ng imong asawa, di niya gipukpok ang itlog sa agtang siyang asawa. Sa karatol na niya. Oh, dito po niya gitokdok sa agtang. Amen. Pero lang tawa. Because this precious blood of Jesus Christ, i-preserve sa Ginoo. Amen. Pakpakan na ito ng Ginoo. So, this sacrifices of Jesus Christ was divided into two. It is between God and man. Amen. The blood of Jesus and the body of Jesus, like his bread and the wine, his wound from his body is for man. It is what for our healing. Amen. Then the second things, his blood is for God, for our salvations. Ngaman, walay kapasayloan sa sala kung walay dugo. Napasaylo ang aton kalapasan tungod
ang hamili nga dugo ni Kristo Jesus giula sa Kalbaryo. Amazingly, brothers and sisters, dito pa lang sa palasyo ni Poncio Pilato, hakad na ang mga unod ni Kristo Jesus. Grabe nang binulalay dito. Ang dugo dito, perti ng agas. Sa natural nga pagtuon, dito pa lang sa palasyo ni Poncio Pilato, mamatay na dito si Kristo Jesus. Ang una niya nga kamatyan, ang infection sa samad. Ikaduha niya nga kamatyan, ang hemorrhage. Tungod sa samad nga grabe. Isa lang gani ang samad ni mo, kung labi na patal nga samad, kung hindi ni madali, mahemorrhage ka, delikado. How much more dito kang Kristo Jesus? Meaning, plus pa nga naglakat sila outside in Jerusalem, nga samtang galakat siya, gasigi, sirit ang dugo. Gasigi, tulo ang dugo. Pero amazingly, sa dito na sa ibabaw sa cross, sa gituslok na ang iyang kilid, ibuhagay pa ang dugo. Nga, ang complete nga redemption, hindi dito sa palasyo ni Poncio Pilato, ang complete nga redemption, hindi dito sa karsada padong sa Jerusalem, ang complete nga redemption, dito gyud sa Calvary. Dito mibuhagay ang tubig kag ang dugo as a symbol nga kita gihugasan na sa iya hamili nga dugo. Palakpakan na ito ng dugo. Amo na ng mga kaigsunan, sa short, ang ikaapat nga tun-an naton. Pimulang ang Holy Eucharist, this is part ni sa gratitude. Anong hambal dito? Ikuha niya ang pan, ipikas-pikas niya o gipasalamatan niya. Sacrifices of gratitude. Yes, ang Eucharist is a Latin word. In English means is gratitude. Before gihatag ni Christ ang pan sa iya mga apostolis, iya anay gipasalamatan. Diri naton makita nga igsoon ko. Ang Biblia nagambal sa verse 23, in the same night when Jesus betrayed by Judas Iscariote, he took bread. Amen. And gave it to his disciples. Mga kaigsuunan, si Kristo Jesus, anong significant na tundri? Before siya namatay, iya anay gipakaon ang iya mga apostoles. Mga igsuon, hindi ka pagpagutuman sa Diyos. Dada karon sa inyo pagpuli, ang provision ara sa Ginoo. Abi mo lang sa akon nga gitawag teolohiya, pirmi ginakon gibarugan ang Psalms 23 in verse 5 to 6. He prefers a table before in the presence of my enemies. Bisan pila pa kalibo ang demonyo mag-alirong, kung may lamisa na nga giandam ang Dios para sa imo, para gina sa imo. Amen. Hindi babag ang kaaway. Yes, in the presence of Judas Iscariote, but still, God provide sa pagkaon para sa ilang. Because even though, yes, God prepares a table to us. Ano nga bala niya? Surely, goodness and mercy shall follow me. Atong kanta naton, yes, your goodness is always running after me. Kristohanon, tandain ninyo, ayaw pag-apasa ang panalangin. Don't be strive. Nga daw gaugtas ka na, natiguan ka na sa sige palibog. Don't strive any kind of material things of this world, because Jesus has promised, surely goodness and mercy shall always follow us. Ang blessings, natural ni nga mosunod sa imo kun ang imo mismo kabuhi insakto at tubangan sa Dios. Iplastar lang ang imo espiritual. Ayuha lang ang imo espiritual nga ang Dios kahibalo sa tanan. Amo ning gihambal sa Bible. Yes, God provides us
kag amo ning gihimo ni Kristo Jesus. Although ara na siya sa crisis as in difficult times, pero why siya nalipat pagpakaon siya mga apostoles. Amen ba? Why siya nalipat parehas gyapon sa mga ginikanan. Bisan anuman kadamo sa problema sang ginikanan, pero ang ginikanan hindi siya malipat sa pagpakaon siya ang anak. Nga palangga niya ang anak. Kag amo ni nga Dios ang aton gialagaran. Amo na nga sa sini nga kabuntagon. Let us worship God. Hallelujah.